Yan. Magandang gabi po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Maraming salamat sa mga nanood ng vlog ko, yung una tungkol kay Beyonce, pagpapatulpo ni Beyonce sa kanyang sarili. And then, yung kagabi, yung connection nun, ikinonect ko yon sa video ko kagabi, reaction video ko na crab mentality, victims of crab mentality. Yon. Okay, so ngayon, um, i-connect natin ang mga reaction videos na gagawin natin, no? And again, ulitin ko po ha, kung minsan hindi ko sinasabi pero nilalagay ko under the description na kung ano man ang mga sinasabi ko dito is wala pong nagsasabi sa akin, walang nagdidikta sa akin. Opinion ko lang siya, reaction ko lang sa kung ano ang mga nakikita ko at napapanood ko sa videos at kung ano ang mga nababasa ko sa mga comments. So, yon ang aking source nung ang aking mga pinagre-reactionan. Anyway, nandito tayo sa master bedroom. Kasi wala ngayon ang asawa ko, katitext lang niya, kalalapag lang niya sa NAIA. So, kasama niya ang kanyang mga kamag-anak na galing New York. Pupunta sila babakasyon sila ng Pilipinas. At from here, nag-Philippine Airlines sila, kaya mabilis. Alauna ng madaling araw. So, basta mas mabilis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15 hours. Ganun. And then, papunta sila ngayon ng Boracay. So, ngayon, kaya dito tayo ngayon sa master bedroom na mag-reaction video dahil wala tayong i-istrobohin ngayon. Kasi pag hindi ako nakapag-reaction dito sa taas, doon ako sa basement kasi kung minsan natutulog siya kasi most ng shift niya is either 3 to 11 or 11 to 7. Kaya, ngayon, nandito siya sa Pilipinas. So, pwede tayong mag-reaction dito sa aming master bedroom. Na ang kulay is parang orange something. Ginusto ko yung kulay na to na pinintura kasi para kang nasa sa Europe ganun. Anyway, balik po tayo. So ayun, so habang ako yung nagre-reaction, marami na naman akong mga nababasa na sinasabi bakit daw kasali si Krishna is iba naman yung kaso niya. Which is true, no? Hindi ko sinasabing parehas ang kaso ni Krishna at saka ni Beyonce. Okay. So, ito. Para sa aking opinion, is may pagkaiba yung kaso nila, pero bakit ko siya ikinonect sa video ko kagabi na tungkol sa pagpapagawa ng kontrata. Ipapaliwanag ko yung part na yon. Pero marami naman ang nagsabi, ito mga nagsabi, na parehas daw sila na walang utang na loob. So, ngayon, yung muna gusto kong talakayin bago tayo bumalik sa kung bakit, or you know what, pag-usapan muna natin kung bakit ko sinali si Krishna at Beyonce tungkol sa naging example ko kung bakit sa aking palagay, sa aking opinion, is nararapat ng merong in-house or meron na silang lawyer ang mga matataas na mga content creators kagaya ng Pugong Bihero, kagaya ng Kalingap, na para lang sa ganun is mas maganda dahil nga sa mga nakita kong mga pangyayari sa mga yung mga kanilang mga beneficiaries, no? At nagkakaroon ng problema at minsan talagang mga muntik-muntikan na nagiging sa muntik na talaga, i-explain ko na napahamak, no? Isa doon is si Sir Paul, i-explain ko yon mamaya.
ngayon, sabihin natin tungkol kay Viancy. So, bakit sinabi ko na dapat meron ng ipagawang kontrata ang Kalingap para nang sa ganun hindi na maulit ang pangyayari na gaya ng nangyari kay Viancy na pagkatapos ng marami nilang itinulong, or let's say for example, okay. So, let's take the side of Viancy. Kunin natin yung side ng mga followers o ng mga maka-Viancy. Okay. Which is para kukunti naman, no? But anyway, sige, i-consider natin yung kanilang nararamdaman na yung sinabi na minamanyak, naaarawan, at kung ano-ano pa yung mga sinabi nila na habang pinapanood ko, talagang tumataas ang kilay ko at kumukunot ang aking noo. Then, okay, para sa akin, okay, fine. So, kung ikaw ay, let's say, for example, sabi ko sa isip ko, let's say, for example, ikaw nga ay namanyak. Let's say, for example, ikaw nga is na-dehydrate dahil nag-video ka sa ilalim ng araw, na let's say na hindi ka sanay yun, no? Let's say na hindi ka sanay na nagkukuha ng mga pang-ulam nyo sa dagat na napakatirik ang araw. Let's say na hindi ka sanay sa hirap, na hindi ka dating labandera para makakain ng pamilya mo. Let's say na hindi. No? Kaya nga yung una kong video na sinabi ko na bakit hinintay na nakarating ng 98 to 99 videos bago ka nag-complain. Okay. 1. Number 2, bakit mo binawi yung sumbong mo kay Raffy Tulfo? Yun. Kung totoo na yung mga clinic claim mo is mga totoo, di dapat hindi mo binawi. Tapos, sinabi mo pa na i-take down yung mga videos kung saan ka nandun. Hindi pwede yun. Property yun ng, kahit pa nandun ka, property yun ng Kalingap. Now, pangalawa, the pangatlo, about that thing. So, binawi mo. And then, pangatlo, naglalabas ka ngayon, after nang sinabi ko sa yung video ko na sabi ko na humingi ka na lang ng tawag Viancy, and then right after that, nakikita ko na siya sa social media na hindi naman ako aalis ng Kalingap, malaking utang na loob ko sa kanila. Like, what is that? Like, girl, you're crazy. You are so crazy. Nung iyak-iyak ka, tapos ngayon tatawa na, hindi naman pa ako aalis ng Kalingap. Okay. So, hindi tayo nakikisaw-saw sa isang kay Viancy per se, but nakikisaw-saw tayo sa isang kagaya ni Viancy na dapat yung, sa opinion ko, dapat magkaroon ng kontrata ang Kalingap para nang sa ganon is sa mga susunod na mga pangyayaring ganon, para hindi magkaroon pa ng mga paninisi, ng mga kung ano-ano. Maganda na yung nag-take ka ng video number 1, that's fine. Video number 2, that's fine. And then kung balak mong ituloy-tuloy, maganda na. Para nang sa ganun, magpagawa ka ng kontrata, right there and then, isaad mo lahat kung ano yung mga gusto mo, kung ano yung mga clause, kung ano yung mga reason para ma-terminate ang kontrata, kung ano yung mga makukuha ng i-video mo, i-video ng grupo nyo. Kung kayo ay gagawa ng lab team at ipapare siya, dapat nandun na lahat yon, nakasaad na lahat yon. And then, mag-iwan ka rin ng stipulation, na ibig sabihin ng stipulation is that magdadagdag kayo later on, pwede nyong dagdagan or pwede nyong i-revise o pwede nyong i-update yung kontrata para nang sa ganun is maprotektahan both side, no? Maproprotektahan ang Kalingap para sa mga taong babalik na rin sila later on, at nang sa ganon hindi rin at kaya maganda yon, protektado ang content creator. On the other hand, protektado rin yung
yung iko-content nila, yung tao nilang iko-content, protektado din siya kasi may pinirmahan na kontrata. At ang mangyayari, at protektado din siya at hindi siya pwedeng gamitin ng sino man, gaya ng mga nagwawakwak dyan, gaya ng mga gustong yung mga may crab mentality na gustong pabagsakin ang kalingap, hindi na nila ito pwedeng gamitin ngayon na para nang sa ganun is pabagsakin o itry na pabagsakin ang isang grupo gaya ng kalingap dahil may may kontrata ng pinirmahan yung tao or yung iko-content ninyo. Kaya sana po talaga is makarating ito sa kalingap nang sa ganun makita nyo, may makita kayong idea or may mapulot kayong idea sa sinasabi ko because I believe I make sense. No? Kasi nakakalungkot na on top of yung mga pinagawa nyo, trinay kayo na ipabagsak. And it's for me, kahit hindi ko kayo pinapanood, kahit hindi nyo ako subscribers, but humahanga pa rin ako sa inyo kasi in your own ways, nakakatulong kayo sa mga taong nangangailangan ng tulong sa Pilipinas. And that is admirable. Okay, so nandun tayo sa part ni Beyonce. Bakit ko naman sinabi na parang sa ganun maiwasan din ang pangyayari tungkol naman sa Krishna. Okay. So ngayon, meron naman, kahit na iba yung sitwasyon niya, kaya kung isinali siya sa, isinali siya sa crab mentality, kasi ang nangyari na naman din sa kanya, nagamit din siya ng isang tao na gustong magpabagsak sa Pugong Biyahero Team. Okay. So, again, kung may naging kontrata, hindi siya pwedeng basta-basta gamitin ng sino man kontra kay Pugong Biyahero. Okay, sabi niyo magkaiba kasi may naging relasyon sila. Again, that is my number one point na kung nagkaroon ng kontrata, right, na from the very start, mula sa umpisa, sinabi na sa kontrata ng yon, isasali ka sa team, I'm sure na meron, kaya lang, baka verbal lang ang nangyari dito kasi wala talagang formal na permahan. Isasali ka sa team, magkakaroon ng lab team, magkakaroon ng teleserye, dapat yan pinpoint. Nang sa ganon is, at kung ano yung kikitain ng pagbibideo sa'yo, is ganito ang magiging kapalit na ibibigay sa'yo. Okay. Kung yon ang ginawa from the start, wala yung mga naging pambabash later na dahil kay Krishna kaya tumaas ang revenue nyo, kaya tumaas ang views nyo, etc. etc. Kasi kung sakali man na yon ay totoo, at least kung nagkaroon ng kontrata at naging maayos ang usapan from the start, na at least pwedeng sabihin ngayon ng Pugong Biyahero Team na kahit ano pa yung na siya yung nagpadami ng views, nabigyan naman siya ng corresponding income according sa aming pinag-usapan. Yon. Pangalawa, kung mula umpisa pa sinabi ng lab team, no, ang gagawin, I believe na at sinundan nila yung kontrata na yon na magkakaroon ng lab team, I believe na walang mga nasaktan, no? Kasi hindi lang naman si Sir Paul ang nasaktan daw. Alam ko marami sa inyo talaga ang nasaktan. At wag na kayong kumontra mga subscribers ng Krishna. Pag-uusapan din natin 'to sa mga susunod na araw. Tama na, wag na nating pag-usapan. Hindi kaya kailangan kasing pag-usapan natin. Nang sa ganun is maiwasan natin. At nang sa ganun is also matutunan natin kung ano yung mga talagang nangyari at kung anong mga pwedeng ginawa para sana maiwasan at hindi sana nagkaroon ng masyadong maraming issues na ganon. Ako wala akong problema kasi hindi ako, I am not that, hindi ako yung mababa ang utak para masasaktan or affected ako ng cyberbullying. No, I don't care about cyberbullying. You can cyberbully me anytime. I don't care. See? But, naiwasan sana yung mga bagay na yun kung nagkaroon ng kontrata from the start. Again, on the other hand, maganda yung nangyaring ito nang sa ganun is
sana may natutunan ang bawat content creator at ganun din ang mga nanonood na kapag kukuha ka ng beneficiary mo, again, hindi ito pagsasalita ng kontra kay Pugong Bihero. No. This is not about yung mga maling ginawa, mga maling desisyon. Hindi. Ang pinag-usapan natin dito, kung minsan maganda kasi yung mga pangyayaring ganito, nang sa ganun is matuto tayo at maiwasan na yung mga susunod na pangyayari. So, ulitin ko, kung meron sanang naging kontrata at nasunod yung kontrata na yon, maraming mga bagay ang naiwasan. Kasi, let's say for example, may gustong magwakwak or may gustong gumamit sa isang beneficiary para masira, para bumagsak, hindi niya pwedeng gawin kasi meron siyang pinirmahang kontrata. Okay. Again, ang magbe-benefit nito is parehas, both yung beneficiary at saka yung content creator. Now, sinasabi nyo, ang hirap naman kasi nagkainlaban sila. Yun nga. Kasi sabi ko, kung may kontrata na from the start, is meron na talagang pinag-usapan na love team lang. No? At hanggang matapos kung ano yung usapan na yon, 50 episode, 100 episode, and then, kung tapos na yon at hindi na i-renew yung kontrata na yon, so, kung gusto na nang magligawan after that, then that's fine. At kung ganun sana yung nangyari, kagaya yung sinabi din ng iba, opinion din ng iba, at ayun din ang naging opinion ko, na naging masyadong mabilis kasi ang pangyayari. Now ngayon, kung nagkaroon sana ng kontrata na after 50 episodes, after 60 episodes ng teleserye, is hanggang love team lang talaga, at finale yon, at yung mga 50 episode na yon is dahan-dahan nagkakahulugan talaga ng loob, at talagang na-develop, nagkaroon talaga ng matibay na pundasyon, at nagkaroon talaga ng talagang nag-ugat ang kanilang relasyon, dahil unti-unti yon, hindi yung mabilisan lang, dahil nga 'di ba maraming episodes silang gagawin dapat, no, kung ganun sana ang ginawa, at hindi naging. At doon din sila, habang nagkakikilanan, doon din nila makikita na, okay, we're good together or we're not good together. 'Di ba? Sana nakita 'yon. At kung alam lang ng mga fans, ng mga subscribers na talagang teleserye lang ito, love team lang ito, walang mga nasaktan, walang mga umasa na matindi, kasi alam nila from the start na teleserye lang ito. Ang nangyari, kaya sabi ng iba yung case. Yes, but still, kaya sinasabi ko na kahit pa gano'n ang nangyari, pero kung may kontrata, hindi naging ganun ang epekto ng hiwalayang Chris Pao. Okay. Kasi kahit na hindi masyadong affected yung baliwala lang kay Chris na, no, alam mo yon, yung kasi marami lang subscribers, ang kanyang mga videos hindi bumababa ng 150,000 a video, 170,000 video, hindi bumababa. Yung kinikita niya yon, kung everyday siya nag-upload or 4 to 5 times a week siya mag-upload, talagang milyon ang kikitain niya noon sa loob ng isang buwan. Kaya si Chris na hindi siya affected sa masyadong paghihiwalay. Ang nakita natin na talagang super duper na affected is si Sir Paul, dahil talaga siya yung umiyak, pero hindi naitago ni Sir Paul ang kanyang pag-iyak, pero parang yung frustration niya lang sa mga pambabash ng mga tao. But I know, with him being a very sensitive soul, sensitive na yung soul si Sir Paul, alam kong matindi ang kanyang naramdaman na sakit. Of course, dahil lalaki siya at hindi niya yung pinakita sa ating lahat, na ipakita lang, na ano lang yung sama ng loob niya nung mga ito. Huwag niyo tong ipagkaila. Huwag niyo tong ipagkaila kayong mga subscribers ni Krishna, na despite yung mga ginawa na yun ni Sir Paul, ang ginawa ni Krishna instead, kaya sabi ko hindi siya affected. Kasi sa mga GC, sa mga group chat, sa group chat niya at ng kanyang mga followers, is pinagmumura niya si Sir Paul
tinawag na bading, tinawag na kung ano-ano. So, at I believe na doon nasaktan din si Sir Paul doon sa mga ginawa na yon ni Krishna. Kaya nga, balik tayo sa usapan natin na para hindi na maulit muli, wait. At alam nyo na nung nagpahayag ng totoong nararamdaman ni Sir Paul publicly, ako yung unang nagsabi na mas maganda sana kung private. Sinabi ko yon. Maraming nag-backlash sa akin. Bakit? Nasa social media sila, ganun. Ito, isang magandang example si King Lax. Siguro, mas nauna ko siyang pinanood kaysa Pugumbiyero. At sa mga naunang taon ng mga videos, hindi ko siya napapanood na may girlfriend. Siya lang, tapos yung mga team niya, ang pinapakita niya, nanay niya, ganon. And then, nung ano na lang, lately na lang na merong girlfriend na pag nababanggit-banggit niya, o si nag-video, mga ganon. So, hindi isinali ang publiko sa kanyang pagkakaroon ng girlfriend, but isinali na lang nung nandun na, nung official na, at hindi pa 100% na isinasali yung pahagip-hagip lang. So at least ganun, ano man ang mangyari is walang maraming maapektuhan. So kaya on the other hand too, sinabi ko na atin din ito kasi inamin ni Sir Paul ang kanyang nararamdaman sa buong mundo, sumugal siya. Talagang grabe yung pagmamahal niya kay Krishna kasi sinugal niya, no? Sinabi niya sa buong mundo. Anyway, sa mga susunod na araw, pag-uusapan pa po natin more ang pagkakahawig at pagkakaiba kasi yun ang mga comment ninyo eh. Kaya yun ang gusto kong may paliwanag kung ano ang bakit ko pinagsama ang example na Beyonce at saka Krishna sa pagpapagawa ng kontrata ng mga malalaking content creators. Ulitin ko po, this is my opinion only. It's up to you if you agree. Hindi ko sinasabing i-bash nyo ang mga dapat nyo i-bash. No, stop that. Stop bashing.